Ito yung kadugtong ng kwento natin kahapon na may pamagat na pulis na may dugong albularyo. Sa muling pagkikita ni Ching at ni Abyong, nung una nagkakahiyaan hanggang sa nauwi sa sumbatan, habang si Carlos naman ay patawa-tawa lang sa isang gilid. Tay, may ba tayo? Kamusta naman ang bayang ito? Kamusta? Magulo. Maraming hindi magandang nangyayari dito. Lalong-lalo na't hindi naman sila pinakikialaman ng mga otoridad. Ewan ko ba sa mga pulis na yon. Alam nilang magulo ang baryong to, pero hindi nila magawang pangalagaan. Baka naman ho kasi walang nagre-report. Paanong wala? Madaming nagre-report. Ewan ko ba? Masyado yatang nakakatakot ang baryong ito eh. Nakakatakot? Paano nyo naman nasabi? Ay kaya ako nasabi. Sila Perper at sila Toryon. Ang dalawang magkapatid na yan ay madalas nang bubugbog ng mga tao. Ewan ko lang din. Pero sa palagay ko sila din ang dapat kong paghinalaan sa mga nangyayaring kakaiba. Maliban sa pambubugbog, minsan may natatagpo ang patay dito sa baryo namin. At ang mas masaklap pa roon, mga taga rito lang ang nabibiktima. Yung isa, nakita mismo ng aking mga mata. Gutay-gutay na yung katawan. Halos hindi makilala. Oh, baka naman aswang ang may gawa nun. Marahil ganun nga. Kaya yung magkapatid na Perper at Toryon, naniniwala akong may itinatagong lihim ang mga yan. Isa ba sila sa nanggugulo rito? Na hindi man lang napupunan ng mga otoridad? Hindi lang yan. Meron pa. Yung nagdaang eleksyon, maraming namatay dito. Ewan ko ba? Bakit hindi nila nasosolve ang problema? Carlos, ngayong nandito ka na at dito ka na naka-assign, baka sakaling ikaw ang makalutas ng problema. Sisikapin ko, Itay. Ching! Nakaluto ka na ba, Ching? Kaunti pa. Dalian mo. Mag-aana-ana pa tayo mamaya. Miss kita, Ching. Ay nako, matanda ka na, hindi ka na makakasampa. Sa sobrang pagkamis ko sa'yo, imposible ang sinasabi mo, Ching. Tay, alis mo na ako. Sige, at nang masolo naman namin ng nanay mo ang oras namin ngayon, kahit ngayon lang. Sige, bahala kayo dyan. Lumabas si Carlos upang maging pamilyar sa lugar. Umikot-ikot siya sa buong baryo. Hindi naman kalakihan ang baryo na yon. Sa totoo lang, mas malawak pa ang parte ng kabukiran kesa sa mga kabahayan. Hanggang dun lang naman siya sa mga kabahayan. Hindi siya lumibot sa kaparangan at sa kagubatan. Dito meron siyang nakilala. Isang magandang tindera na may lawit. Ay! Ang pogi! Excuse me po. Ano pong tinitignan po nila? Bibili po ba sila? Hay! Oo sana eh. Anong gusto mo? Gusto ko kasing kumain ng pechay. Lalagyan ko sana ng sardinas. Ano? Nakakahina yon. Dapat ang kainin mo karne na merong pechay at may kamatis, tapos merong pork cubes at syempre may original pang asim. Sinigang ba? Sige, kumuha ka na. Huwag ka mag-alala. Libre ko na yun sa'yo. Mukha kasing bago ka lang dito eh.
Oo, bago nga ako rito. Nakakatawa nga tong baryo nyo, napakatahimik eh. Ay, napansin mo yon? 3:00 pa lang ng hapon, sa totoo lang, magsasarado na nga ako mamaya kasi mahirap na, baka mamaya. Dumating na naman yung magkapatid na Perper at Torion. Kutongan pa ako rito. Ha? Bakit? Sino ba sila? Ha? Sila yung taong lagyan mo lang ng sungay, pwede nang tawaging demonyo. Ah, ganon? Oo! Sige na, kunin mo na yung gusto mo. Ano palang pangalan mo? Carlos. Carlos? Ikaw? Carla. Sa umaga. Joke, sa gabi yon. Gets ko na. Isa kang binaba. Isa akong binaba. Okay. Sige. Carlos din pala pangalan mo. Dito kayo na lang itatawag ko sa'yo. Pwede. Pilit binabayaran ni Carlos ang kanyang pinamili. Pero ang baklang si Carla ayaw pabayaran. Lalo na't nang malaman ni Carla na pulis pala si Carlos. Natutuwa daw kasi yung bakla. Kasi sa unang pagkakataon, meron na silang kababaryong pulis. Ay alam mo, Carlos, mabuti ka't may pulis nang nakatira dito. Nang hindi na masyadong lumao ng mayabang na magkapatid na Perper at Torion na yan. Alam mo, may bali-balita rin na sila ang salarin sa mga nakikitang patay dito. Yung gutay-gutay ang katawan, tapos tinatanggalan ng laban loob. Yak! Kadiri! Sobra ka naman sa bagay na yun. Di ba sila hinuhuli ng mga pulis? Wala naman kasing sapat na ebidensya. Tsaka walang nagrereklamo. Wala ring witness. Paano silang huhulihin ngayon? Pero, kung gusto mo, Carlos, nandito ako. Pwede mo akong gawing mata at tenga. Para lang matapos na ang kasamaan ng magkapatid na Perper at Torion na yan? Nakakatawa ka naman. Sige, salamat dito Ingat ka, balik ka bukas ng maga. Bago magliliwanag, naka-open na yung tindahan ko, marami ritong kape, tinapay, yosi, kung ano pang gusto mo, bibigay ko sa'yo, Carlos. Sige, alis na ako. Habang naglalakad si Carlos, nakasalubong siya ng 2 lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nakangiti sa kanya 2 yun, tapos nakatingin. Lumiwa si Carlos upang hindi niya mabangga yung 2. Pero kung saan siya pupunta, pilit siyang sinasalubong ng 2. Pasensya na. Mukhang bago ka lang dito, Brad. Ha? Oo. Saan ka nakatira? Diyan sa bukid. Kay Abyong. Kay Abyong? Bakit? Tatay mo ba siya? Paano mo nalaman? Kamukha mo kasi. Siya nga pala. Nais kong magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Perper. At ako naman si Torion. Perper? Torion? Magkapatid kayo? Oo, magkapatid kami. At gusto ko lang ipaalam sa'yo na hawak namin ang buong baryo. Okay? Okay, sige. Hindi gusto ni Carlos ang pakiramdam niya sa 2 yun. Sa tingin pa lang, akalain mong hindi sila gagawa ng tama. Pag-uwi nito sa bahay, saktong si Tatay Abyong niya at si Nanay Ching ay naroroon pa rin sa loob ng kwarto at nag-aana-ana. Ikaw naman kasi, Ching Sinabi ko naman kasi sa iyo noon na dito mo na ipanganak ang anak natin na si Carlos. Kusa ka kasing umaalis Miss na miss pa naman kita. Nandito na kami ngayon. Ano pa bang nirereklamo mo? Ay nako, hindi pa sila tapos. Tay, tama na yan.
Nandyan na anak mo. Pagbukas ng pintuan, walang damit pang itaas ang kanyang tatay. Pawis na pawis ito na animoy. Nagtatakbo ng ilang kilometro. Nandiyan ka na pala anak. Ano yung dala mo? Naarbor ko dun kay Carlos. Carlos? Kay Carla, yung bakla. Oo. Tsaka tay, nasa lubong ko yung sinasabi niyong si Perper tsaka si Torion. Parehas palang malaki katawan ng dalawang yun. Tangkad. Parang hanggang tenga lang ako ng dalawa tsaka lalaki ng katawan. Busog sa laman ang mga yon. Sa laman? Sigurado ako. Katunayan kagabi lang, may nawawala na namang alagang baboy. Siguradong sila ang tumira nun. Anak, bilang may dugong albularyo at pulis na kagaya mo, gusto ko tuldukan mo na ang problemang yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Susubukan ko itay. Siya nga pala, sa isang araw, duty na ako. Magre-report na ako tay. Sige, kami na lang muna rito ng nanay mo. Oho. Pagsapit ng gabi, naggayak ng maiinom ang kanyang tatay Abyong. Gusto niyang hamunin ng inuman ng kanyang anak. Tay, ano yan? Ano pa? Bibili ako ng alak. Alak? Inuman tayo. Huwag mo sabihin hindi ka umiinom. Siyempre umiinom. Sandali lang. Makalipas ang 30 minuto, yung tatay niya'y papalapit pa lang sa bahay pero naghuhumiyaw. Nagtaka noon si Carlos. Binunot niya kanyang baril at inabangan yung tatay sa pintuan. Akala niya kung anong meron. Akala niya hinahabol ito ng kung sino hanggang sa sinabi ng tatay niya. Akala ko tulog ka na eh. Bakit ba kayo sumisigaw? Sino bang umahabol sa inyo? Wala. Sumisigaw ako para sabihin sa yung igayak mo na yung mesa. Naku naman tay. Akala ko naman kung ano eh. Excited lang akong makainuman ng aking uniko iho. Ge, inuman tayo. Habang nag-iinom yung magtatay, ikinagulat nila yung pagpasok ng isang bata. Batang ngayon lang nakita ni Carlos. Magandang gabi po. Bakit? Gabi na. Hindi na ako tatanggap ng pasyente. Mga biyong, pinapapunta po kayo ni nanay sa bahay. Bakit? Manganganak na po si nanay eh. Anong pakialam ko ron? Hindi naman ako nagpapaanak. Baka naman tayo kaya mo. Baka walang pampa-hospital yung tao. Nako, hindi ako kumadrona. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Teka bata, may sugat ka. May dugo yung likod mo. Opo. Naglakas loob po akong tumakbo rito. Ayon na rin sa utos ni Itay. Sunduin ko raw po kayo kasi manganganak na po si Inay. Nandun na po yung kumadrona tapos may nag-iikot po na tiktik sa bahay. Ano? Aba, hindi po pwede yan. Anak, samahan mo ko. Pakikitaan kita kung paano ako pumatay ng aswang. Pero paano si Inay? Hayaan mo nanay mo. Hindi makakapasok dito ang kung sinong masama. Tignan mo naman napakaraming nagsabit na pangontra dito sa bahay. Sige ho, Itay. Yung batang may sugat sa likod ay tinapalan muna ni Abyong. Tapos noon dumiretso na sila sa bahay. Yung bahay pala ng bata. Medyo malalayo rin yung mga kapitbahay. Tapos nakapaikot ang ilang mga malalaking puno na maaaring pagkublihan ng aswang. Pagpasok nila sa mismong bakuran, ramdam agad ni Carlos yung parabang napakabigat na pakiramdam. Mabigat yung sumasapol sa kanilang hangin, tapos parabang may nakatingin na hindi mo makita. Nakapanganak naman na yung babae pagpasok nila sa mismong bahay. Kaya lang yung padre de pamilya. Napansin noon ni Carlos at ng tatay niya. Para ba itong nababaliw? Naninigas kasi ang katawan noon habang nakasandal sa dingding.
Tulala ito tapos para bang lumuluha ng dugo. Diyos ko! Anong nangyayari dito? Tay, sa likod! Ano? Pumunta sa likod si Carlos at doon nakita niya ang isang tiktik na nakalabas ang mahabang dila papatugon sa dingding. Sa tapat mismo yon ng padre de pamilya ng bahay na yon. Hayop ka! Kaya pala nagkakaganon yung tao! Humanda ka sa akin! Babarilin kita! Binunot pa lang noon ni Carlos ang baril niya. Pero mabilis na nagtatakbo ang tiktik at lumipad papalayo sa lugar. Kasabay noon ang pagbagsak ng lalaki sa sahig. Doon ay nakita ni Carlos at ni Abyong na yung lalaki ay merong malaking butas sa likuran. Diyos ko! Ibang klaseng aswang yon. Tay! Itay! Yung nanay ng bata ay kasalukuyang walang malay, habang yung batang ipinanganak para bang patay na rin. Ano nangyari? Bakit hindi umiiyak yung bata? Tsaka yung nanay, bakit walang malay? Hindi ko ho alam. Hindi ko ho alam. Yung kumadro ng babae ay nagtatakbo papalabas. Dito ibinaligtad ng magtata yung babaeng nanganak. Laking gulat nila dahil meron din itong malaking butas sa likod na animoy pinagdaanan ng dila na humigop sa dugo ng babaeng nanganak. At yung bata, nakita nilang puting-puti na halos wala na ring dugo. Tay! Patay na sila, itay! Oo nga! Inay! Inay ko! 3 ang namatay sa gabing yun. Yung babaeng bagong panganak, yung batang hindi man lang nakakita pa ng mundo, at yung padre di pamilya. Nag-iisa na lang ang bata. Siya na lang ang bubuhay sa kanyang sarili. Yung 3 mahal niya sa buhay, ibinurol mismo sa bahay na yon nang dahil sa kabaitan din ng nakaupo sa baryo at sa pagiging concern ng iba, nagtulong-tulong sila upang mabigyan ng maayos na libing ang 3 namatay. Grabe pala rito, itay, no? May mga ganyan pala rito. Yan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Pero naniniwala ako, ngayong nandirito ka na, matatapos mo problemang ito. Tay, tignan mo yung 2 yun, oh. Si Perper at si Toryon ang pumasok doon. Lalapitan ko. Wag kang masyadong didikit. Pakinggan mo lang ang sasabihin ng 2 yun. Ohoy, tay. Paglapit doon ni Carlos, yung 2 magkapatid ay isa-isang sinisilip ang bawat kabaong. Kitang-kita ni Carlos ang hanggang tengang ngiti ng magkapatid na Perper at Toryon. Tawa ni Perper. Isko, huwag sabihin sila may gawa nito. Tawa naman yon ng kapatid niyang si Toryon. Dito naglakas loob na lumapit si Carlos. Pero bago pa man siya nakalapit, nakita niyang yung batang natitirang buhay sa pamilyang yon. May bitbit na plato na may laman na asin. Walang ano-ano'y sinabuyan niya ng asin si Perper at si Toryon. Dahilan kung bakit mabilis na nagtatakbo papalabas ang magkapatid. Umalis kayo rito, mga aswang! Alam ko, kayong 2 ang pumatay kay Inay, kay Ted sa kapatid kong bagong silang. Mga anak kayo ng... Tama na. Doon ay tila ba napatunayan na ng mga taga-baryo na ang lahat ng nangyayaring hindi maganda sa baryo ay gawa
ng magkapatid na Perper at Toryon. 3 araw lang ibinurol yung mga namatay. Tabi-tabi sila na inilibing sa isang lupang mahigit 1 di pa lang ang lapad. Bata, anong pangalan mo? Anton po. Anton? Opo. Paano yan? Nag-iisa ka na lang ngayon. Anong plano mo? Plano? Wala na akong mahal sa buhay. Gusto ko na rin sumunod sa kanila. Ano? Huwag mong gagawin yan. Masama yan. Kahit na. Sino pa bang magmamahal sa akin? Wala. Wala nang magmamahal sa akin. Nandito pa kami. Oo. Nandito pa kami, Anton. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay. Ayoko. Nakakahiya ho sa inyo. Ayoko maging palamunin. Ayoko maging pabigat sa bahay nyo. Ay, bakit sinabi ko bang magiging pabigat ka? Meron akong lupa doon na sinasaka. Pwede mo kong tulungan, ha? Talaga po? Oh, wag mong isipin niyang pabigat. Ang importante, mabubuhay ka pa ng mahaba. Pero paano po yung si Perper at si Toryon? Alam kong sila po yung magkapatid na tiktik na sumalakay sa amin nung ipinanganak ni inay, yung bunso namin. Sa bagay na yan, wag kang mag-alala. Kung hindi mo lang naitatanong, si Kuya Carlos mo ay isang pulis. At ako, alam mo naman siguro na ako ay isang albularyo. Nagkataon lang talaga na nahuli na kami ng dating tayo. Pero kung naaga-aga, sigurado kong walang mamamatay. Ipapangako nyo ba sa akin na gagantihan natin yung magkapatid na yon? Siguro. Basta, gagantihan natin sila. Sige. Ang batang yon ay doon muna sa kanila nanirahan. Itinuring nila ito na tunay na pamilya. Kung ano ang kakainin nila, ganun din ang kinakain ng bata. Hindi naman nila inaalila ang bata sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bahay. Dahil ang nanay Ching ni Carlos ang masipag na gumagawa doon. Ganun pa man dahil sa mahiyain yung bata, nagkukusa itong tumulong sa kanyang nanay Ching. Nanay, tatay, kuya. Yan ang tawag ng batang si Anton sa bago niyang pamilya. Isang gabi, habang naglalakad si Anton sa pilapil, hindi nito maiwasang mapatingin sa itaas. Tik-tik! Toryon! Perper! Alam kong kayo yan. Bakit? Ako na lang ang natirang buhay sa amin? Gusto nyo akong kunin? Sige! Gawin nyo! Hinahamon ko kayong magkapatid! Tila ba narinig nang lumilipad sa itaas yung sinabi ng batang si Anton. Maya-maya pa mula sa likod ay may dumagit sa bata. Itinaas siya na kasing taas ng isang palapag na bahay tapos hinulog sa bukid. Matalas naman ang pandinig ni Abyong. Mula sa kanyang bahay rinig niya ang malakas na sigaw ng bata. Kaya ito nagtatakbo bitbit ang kanyang buntot pagi at ang mga gamit pang tugis sa aswang. Nung mga oras na yon, kasalukuyan namang nakahinto ang motorsiklo ni Carlos sa pinag-iiwanan nila. Hindi kasi makapasok ang motor niya sa bukid. Tiyempong halos nagkasalubong ang magtatay. Dala noon ni Carlos yung mahaba niyang baril, habang yung batang si Anton nakapakat sa putik sa bukiran. Ano nangyari? Tay! Sinalakay yata ng tiktik yung bata. Aray! Itinuturo ng bata yung itaas. Paglingon doon ng magtatay, nakikita nila yung paunti-unting tumatakip sa bilog na buwan. Halos segundo lang ang pagitan kapag natakpan yun ng 2 malaking tiktik. Anak, sige! Putukan mo sila. Oo, itay. Sige! Lipad mga tiktik!
Lipad! Tay, lumayo na sila. Aray ko. Sakit ng pagkakahulog ko. Umalis na ang tiktik. Ayon sa bata, alam niyang si Perper at si Toryon ang dalawang yun. Pag-uwi nila sa bahay doon ay binihisan nila yung bata. Oh, anong nangyari sa batang yan? Hinulog po ako ng tiktik nung magkapatid na Toryon at Perper. Ano? Ay siya nga pala, Abyong. Bago kayo dumating narinig ko may tiktik na umaaligid dito sa bahay. Siguraduhin lang nila na kaya nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Dahil kung hindi, talagang mananagot sila. Teka, Carlos, bakit dala mo yung mahabang baril mo? Nay, buti nga dala ko to eh. Kung nagkataon di ko to dala baka hindi ko na itaboy yung dalawang tiktik na yun. Tay, ano ba yung nasa bag na yun? Ito. Mga gamit ko ito pang tugis ng aswang. Ibibigay ko ito sa'yo. Anak, huwag mo munang problemahin ng magkapatid na Perper at Toryon. Lalakad kaming dalawa ni Anton at aalamin namin kung saan namin matatagpuan ang mga yon. Pero di ba may bahay sila sa baryo? Wala na po ngayon dahil nga po alam na ng mga tao na sila yung mga aswang na pag-alagala rito. Sigurado ko, mangdadagit na lang sila ng tao sa baryo tapos dadalhin nila kung saan. Hahanapin namin ni Tatay Abyong kung saan yun. Pag alam na namin, magdala ka ng isang batalyon na pulis, Kuya Carlos. Hulihin nyo sila. Mabanggit ko lang. Hindi sila pwedeng ikulong. Kasi kapag ginawa namin yun, simpleng-simple lang sa kanila makalabas. Di patayin na natin. Ganun na nga ho mangyayari. Katulad ng sinabi ng kanyang Tatay Abyong, wag mo nang intindihin ni Carlos si Perper at si Toryon kung saan sila mahahagilap. Kaya't si Anton at si Abyong ang kumilos para hanapin kung saan sila nagkukuta. Kinabukasan naiwan na naman mag-isa ang Nanay Ching niya sa bahay. Ang matandang yon ay hindi iniiwanan ng walang matinding pangontra sa katawan. Magpahinga muna tayo anak. Sige po itay. Sa palagay niyo po, dito ba talaga matatagpuan ang dalawang yun? Sa palagay ko rin anak, hinding-hindi maaaring magkamali ang gabay kong nagtuturo sa atin ng daan. Sa buong buhay ko, hindi pa ito nagkamali kapag ito'y aking hinilingan. Ayos po pala yan. Nakadinig sila ng kaluskos sa gilid. Alam nilang hindi tao yun. Ganun pa man nandoon ang posibilidad na hindi kaya't hayop sa kagubatan ang nagmamasid sa kanila. Hanggang sa nakita nila sa kasukalan may umangat na malaking ulo na merong mahabang uso at merong mapupulang mata. Baboy! Hindi baboy yan! Hindi basta baboy yan! Ang laki ng ulo! Ang haba ng muso! Kulay pula rin yung mata itay! Oo, halika rito! Nang makita sila ng baboy, bigla itong naglingid. Tapos nagtatakbo sa hindi masyadong masukal hanggang sa tuluyan ng nakita ng dalawa. Na yung baboy ay biglang naging tao tapos tumakbo. Pagtapat nito sa malaking puno, naglabas ito ng kulay itim na pakpak at lumipad. Katanghali ang tapat! Kaya nilang magpalit ng anyo! Oo, yan. Yan ang kayang gawin ng mga matataas na uri ng aswang. Paano yan Tay Abyong? Alam na nila kung nasaan tayo. Tsak na paghahanda nila ang pagdating natin. Nakahanda rin naman tayo Anton kung sakali. Hindi ba anak? Opo, tama po kayo ron. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. Sa loob ng kabundukan hindi nila akalain na matsatsambahan nila ang mababagsik na katutubo sa lugar na yon. Bali-balita pa naman na noong araw ang mga katutubong mabagsik ay tinatawag na kanibal
at kumakain ng laman. Magandang hapon. Kami maihiraan lang kung pwede lang. Tay, ba't ka nanginginig? Anak, ang mga katutubong yan ay may lahing kanibal. Kailangan nating makipag-usap sa kanila ng malamanay. Hindi natin sila kaaway. Hindi natin sila dapat labanan. Makiusap ka, sige na. Magandang hapon po, Apo. Pwede ho ba kaming dumaan? Hindi naman po kami pumunta rito para guluhin po ang tahimik niyong buhay. Nandito lang po kami para hanapin kung saan ang kuta ng magkapatid na perperator yun. Sila po yung mga tiktik na pumatay po sa aking inay, itay at saka po sa kapatid kong hindi man lang nasilayan na mundo. Parang awa niyo na po, Apo. Isang malalim na paghinga lang ang isinagot sa kanya ng tinatawag nitong Apo. Sumenyas ito na doon sila dumaan. Ibig sabihin bawal daanan ang loob mismo ng kanilang tinitirhan. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. Habang dinadaanan nila ang mangilang-ilang bahay ng mga katutubo, ikinagulat nila yung pagtalon ng dalawang lalaking may mga hawak na palaso. Bakit? Akala ko yung nagkaintindihan na tayo. Huwag nyo kaming tutukan yan. Baka mabitawan nyo yan. Tumama sa aming dalawa. Siya nga naman. Isang malakas na paghinga na naman ang nanggaling sa bandang kanan. Pagtingin nila roon, naroroon yung pinakaapo. Meron itong dalang isang maliit na buslo. Inaabot yun sa kanila. Nang silipin nila yung nasa loob, nakita nilang may hilaw na karne na halatang bagong tadtad lang. Kunin ninyo yung karne. Para sa amin to. Para sa amin po ito, Apo. Kunin ninyo. Sige na. Makakaalis na kayo. Salamat, Apo. Salamat. Paglampas nila roon, dito ay tinanggal nila sa buslo yung karne. Agad itong inihaw ng magtatay. Anak, mabait naman pala mga katutubong yon, binigyan pa tayo ng karne. Tay, bakit natin kakainin to? Hindi ba nga sabi mo, mga kanibalang mga taong yon? Baka mamaya karne to ng tao. Ano ka ba? Alam ko naman tumingin ng karne ng hayop ng gubat o kaya naman karne ng tao. Ibang-iba yun, anak. Pero kahit na itay, paano kung binulungan nila yan ng orasyon para maging ano sa paningin ng mga tao, di ba? Ha? Oo nga no. Nang dahil sa sinabi ng bata, tila ba natauhan si Abyong, kaya't yung karne na iniihaw nila iniwan nila ron. Halika na, anak, kailangan mahanap na natin ang kuta ng dalawang yon. Sige, tay. Isang oras pa at malapit ng dumilim. Kailangan na nilang gumamit ng ilaw. Kaya lang sa lakas ng hangin sa loob ng kabundukan, hindi gumagana ang sulo nila hanggang sa nanggagapang sa dilim ang mag-ama at tanging bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw nila. Makalipas pa ang mahigit isang oras, doon ay mas lalong lumakas ang kutob ni Abyong. Kasalukuyan na rin noong kumukulo ang hinturang langis na lana na dala-dala nito. Nakakasiguro sila na doon na nga ang pinagkukutaan ng magkapatid na Perper at Toryon. Kumukulo na ang langis, pero hindi natin nakikita ang kanilang tirahan. Baka may kubong nakatago dyan sa masukal na bahagi na yan, itay. Baka nga. Paghawi nila sa bandang kanan, doon ay nakakita sila ng isang bahaging malinis. Tapos merong madilim din na bahagi nun. Anak, malinaw pa ba mata mo? O tay,
Anong nakikita mo dyan sa malinis na bahagi na merong madilim na nakatayo? Tama! Kubo yan, Tay! Ngayon, alam na natin. Halika na, bumalik na tayo. Mabilis na tumalilis silang dalawa at tiyempong nakasalubong sila ng mga katutubong kompleto sa gamit pandigma. Apo, kayo pala, saan ang punta nyo? Bakit ninyo iniwan ang pinamigay naming karne? Hindi nyo ba alam na isa ito sa pamamaraan namin upang magpasalamat sa inyong gagawin? Anong ibig niyong sabihin? Pasasalamat namin yun dahil tutugisin nyo ang magkapatid na Tiktik. Anong ginawa ninyo? Bakit ninyo itinapon? Kasi iniisip ninyong karne ng tao yon? Nako. Tinutukan sila ng mga yon ng gamit. Para ba silang papatayin na nung oras na yon? Ipinag-utos na noon ng apo na targetin ang bata at hihuli si Abyong. Wag po! Parang awan nyo na po! Apo! Sandali lang, Apo! Napatigil ang mga katutubo nang sa bandang itaas na bahagi ng gubat na yon ay merong tumatakbong dalawang lalaki. Doon ay nakita na ni Abyong si Carlos at si Canole ang dumarating. Sandali lang, Apo! Ano bang problema? Itinapon nila ang binigay namin para sa kanila. Apo, hindi mo sila masisisi. Iniisip nila na baka mamaya masama kayo. Hindi ba? Apo, ako na ang humihingi ng tawad. Kasama ko yung anak niya, yung pulis. Magandang gabi ho. Tay, ano ba nangyari? Anton? Kuya Carlos, alam na namin kung saan nagtatago yung dalawa. Apo, ano bang ibig sabihin nito? Bakit kayo magkakasama? Bakit dala niyo mga gamit yung pangpatay? Dahil ito na rin ang gabi para patayin namin ang magkapatid na Tiktik. Alam mo yang Canole, marami na silang nabiktima sa amin. Gagamitin namin ang pagkakataon na ito para patayin sila. Ang hindi lang namin nagustuhan, bakit kailangan itapon ng dalawang ito ang ibinigay naming karne? Kung gano'n na po, ako na ang humihingi ng tawad sa inyo. Patawad. Sa paghingi ng tawad ni Canole, doon ay pinatawad sila ng tuluyan ng mga katutubo. Tiyempong, nagkasundo-sundo sila ng gabing yun na sabay-sabay na silang sasalakay sa magkapatid na Tiktik. Dahil sa alam na ito ni Abyong at ni Anton, tuluyan na silang pumunta sa lugar na yun. Yung pinag-usapan natin, Carlos. O sige. Gagamitin ni Carlos ang pagiging pulis niya. Kunwari aarestuhin yung dalawa. Bitbit ang mahaba niyang baril at dalawang posas na nakagayak. Inikot-ikutan ni Carlos ang madilim na kubo. Wala man nagsasalita sa loob pero ramdam niyang may tao. Tao po! Pulis ho ito! Lumabas ho kayong dalawa! Bigla na lang naghagalpakan ng tawa sa loob nang malaman nilang pulis ang nasa labas. Bumukas ang pintuan at bintana, kasabay noon ang paglabas din ng magkapatid. Bakit? May warrant ka ba para sa amin? At saka, anong pakialam namin sa batas ng tao? Nanginginig ka na sa takot. Ang tapang mo. Nag-iisa ka lang na pumunta rito? Hindi ka man lang ba kinilabutan?
Akmang dadamputin ni Torion si Carlos nang bigla siyang putukan nito ng malapitan. Ganun pa man hindi man lang natinag ang magkapatid. Yung isang putok na yon ang naging hudyat para tuluyang lumapit sila Kanole at ang iba pa. Paglapit nila, yung mga katutubo ay hindi na nakapagpigil. Kahit naroroon si Carlos sa kanilang pwesto, pinaulanan nila ng pana ang magkapatid. Natiktik. Mabuti na lang mabilis na tumaliwas noon si Carlos kaya't hindi siya tinamaan. Ang magkapatid na tiktik ay tinamaan ng halos mahigit tag sa 10 na mga pana. Bulagta ang magkapatid habang duguan. Akala nyo siguro na walang katapusan ang ginagawa nyong kasamaan dito. Panahon na para kayo'y singilin. Teka po, anong plano nyo? Susunugin namin ang 2 tiktik na yan. Buong akala nila 2 tiktik lang ang nakatira doon. Maliban pala sa magkapatid na Perperator yun, meron pang iba. Nakakita sila ng 2 malaking baboy na sumusugod. Dinamba nito ang mga katutubo. Pinagtulong-tulungan nila itong tuhugin gamit ang kanilang sandata. Pero sa lakas ng 2 malaking baboy, 10 katutubo agad ang bumulagta. At sila pa mismo ang natusok ng mga daladala nilang pana. Doon palang kumilos noon si Kanole. Gamit ang kanyang matalas na balaraw, agad niyang inundayan ng saksak sa ulo yung isang malaking baboy. Habang si Tandang Abyong, walang puknat ang paghampas nito gamit ang buntot pagi. Samantalang si Carlos, putok na rin ito ng putok. Dahil kasalukuyan siyang dinadamba noon ng isa pang malaking baboy. Yung mga katutubong tumayo, pilit na binibitbit ang 2 magkapatid na Perper at Torion. Hinahatak nila ito papasok sa kubo para silaban. Ang batang si Anton kumuha ng posporo sa bag. Agad niyang sinindihan yung kubo kahit naroroon pa ang mga katutubo. Alam kasi ng bata na kayang tumakas ng mga yun habang nagliliyab yung kubo. Tuluyan nang nagliyab yung kubo at dinig nila ang malakas na sigaw ng magkapatid na Perper at Torion. Si Carlos, naubusan ito ng bala kaya't nagawa siyang dambahin ng malaking baboy. Tumilapon siya sa isang tumpok ng mga katutubo. Hanggang sa yung malaking baboy ay biglang nag-anyong tao. Napatay nga ninyo ang magkapatid na Alipores ko. Pero hindi ako. Pero patay na rin yung isa mong kapatid. Ano? Pagtingin nito sa bandang kaliwa, yung kapatid niya kaninang isa ring malaking baboy ay nag-anyong tao na. May saksak ito ng balaraw sa ulo na nakatagos sa kanyang liig. Yung balaraw pa naman na ginamit ni Kanole ay humahaba, kaya't ganun na lang ang galit ng isa pang aswang. Sumuko ka na. Katapusan na ito ng pagiging masama ninyo. Hindi ako susuko. Ganon! Hinaghampas siya ng matandang Abyong gamit ang buntot pagi. Habang si Carlos nung oras na yon ay nakapagpalit na ng magasin, yung malaking baboy ay tuloy sa pagtatatakbo kaya't hinabol siya ng bala hanggang sa ito ay tuluyan ng nakalayo. Apo, itong isang patay, sama nyo na dyan sa nasusunog. Sige, sunugin ang mga yan. Natuwa ang mga katutubo. Natuwa si Abyong. Lalong-lalo na yung bata. Kasi pakiramdam ng bata na ipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang nanay, tatay at bunsong kapatid. Sabi nga ng batang si Anton, hindi na niya kailangan pang paghandaan ang mga yun dahil patay na ang mga salarin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat.
Ito ang kwento natin sa araw na ito. Ito po yung karugtong ng kwento nating kagabi. Ay, sana na may makahabol pa tayo ng ilan pang video bago magkatapusan. Maraming salamat.